Hello, everyone. Fourth year honesty and fourth year charity. This is module 8. And the topic for module 8 is about allocation. Allocation is how we distribute the products that we are making to everyone. So, alam ninyo lahat that people have different needs. Actually, not just different needs, but numerous needs. And after several months of studying economics, you have hopefully understood that we cannot in any way satisfy all of the needs and wants of people. So, but in that case, we should still do our best to meet every need na meron ang mga nasa society. So, allocation is all about trying to satisfy as many needs as possible ng mga tao. So, katulad sa scarcity, there is a way to make the use of resources efficiently. Sa allocation, ganun din yon. Kung sa scarcity, we are being efficient with the use of resources kung lahat ng possible use ng resource ay magagawa natin. Okay? Sa allocation, nagiging efficient tayo kung mas maraming needs and wants ang nasa-satisfy natin. Okay, so you need to distinguish the difference. Sa scarcity, ang efficiency nangyayari kung ang isang resource na merong, sabihin na nating 5 pwedeng paggamitan ay nagamit mo lahat yung 5, you are being efficient dun sa paggamit ng resource. And kahit papano, yung scarcity, hindi man totally na-solve, hindi man totally na-eliminate, nababawasan. Okay, sa allocation, ang efficiency nangyayari if mas maraming needs and wants ang nasa-satisfy natin sa pag-create natin ng products. Okay, so ang goal mo is that after mong ibinigay yung mga needs and wants ng mga tao, mas okay sila ngayon kesa before mong ibinigay yung mga products and services. Pagkatapos mong inattempt na i-satisfy sila, mas satisfied sila ngayon kesa nung bago mo ibinigay yung mga goods and services na kailangan niya. So, parang so ang choice dyan is to ma-identify natin kung anong paggamit ng resource ang mas maraming makikinabang. Okay? Tulad yung ginamit na example sa book ninyo, isang piece of land. Okay? So, merong dalawang pwedeng paggamitan yan. It's either maglagay ng factory dyan or pagtaniman ng mga gulay. Okay? So, you have to see kung saan mas marami makikinabang. Maaring iniisip mo sa iyong pagbe-brainstorm, ang iniisip mo, pagka ang ginawa ko, yung lupa ginamit ko to build a factory, maaring iniisip mo merong 100 taong pwedeng magkaroon ng trabaho dahil kakailanganin mo na 100 tao na magtatrabaho sa factory mo. Pagka naman ginawa mong taniman ng mga gulay, maaring iniisip mo hindi naman ganun kalakihan yung lupa at yung gulay na itatanim mo, kunyari kamatis yung itatanim mo dyan, meron lang mga 50 tao na pwedeng makinabang dyan. At syempre, hindi naman
forever nang merong kamatis na makukuha dyan at hindi naman kamatis lang ang kakainin ng isang tao. So, through your brainstorming na realize mo, mas okay na lang na maglagay ako ng factory dahil mas maraming magkakaroon ng trabaho. So, the decision to build a factory instead of making the land, using the land for planting tomatoes, okay, dahil mas marami makikinabang ko sa factory, naging efficient ka sa allocation mo doon sa decision mo dahil mas maraming nakinabang. Okay? Pagdating din sa production process, dalawang klaseng ekonomiya or dalawang klaseng sistema ang umiiral. It's either yung ekonomiya or yung proseso ay labor intensive, okay, or capital intensive. Ano ibig sabihin natin pagka labor intensive ang proseso ng production? Ang ibig sabihin pag labor intensive, mas gumagamit ka ng tao kesa ng mga equipments or any form of capital. Ang example ng labor intensive, kunyari, okay, balik tayo sa favorite natin na negosyo, paggawa ng pastillas. Okay? Sa paggawa ng pastillas, mas konti ang kakailanganin mo na equipments or yung mga factor inputs o yung mga capital na factor inputs. Mas sa tingin mo, kailangan mo na mas maraming tao dyan dahil yung magpapagatas ng baka, yung magluluto, maghahalo nung gatas para maging pastillas, hanggang sa pagre-repack ng pastillas. So, mas kailangan mo ng tao dyan. Ibig sabihin, labor intensive yung production process mo. Capital intensive naman siya kung mas kailangan mo ng mga equipment siya. Like for example, yung mga may mga produksyon na hindi kayang gawin ng tao lang. Like for example, yung gumagawa ng mga sa ngayon sa mga microchips, di ba? Na ginagamit sa mga electronics, mas madalas dahil masyadong intricate yung paggawa ng mga microchips na yan, maliliit lang kasi yan, okay? Mas madali na gamitin ang mga machines yan, mga robots. So, sa ganung kaso, ang production, dahil mas kailangan niya ng mga machines, ng mga capital inputs, yung proseso ng production becomes capital intensive. Okay? That brings us to the Philippines. We all know that our country is not as rich as other countries like the United States, Japan, Singapore, pagdating sa mga capital resources. Pero tayo, kilala tayo when it comes to our labor force. That is the reason nga why our labor force is even being hired to do work sa ibang bansa. Okay? Sa bansa natin, we are not as capital intensive as we want pagdating sa production process, but we are more labor intensive. Okay? So, labor intensive in the Philippines because we depend more on people in producing products. Okay? It is also important sa allocation to have an economic system. Ang economic system, ito yung mechanism sa society na ginagamit natin para i-answer ang ilang questions. Yung questions ng what, how, and for whom yung paggawa natin ng mga products. Very familiar maari sa inyo. Tatlo dun sa 4 basic economic questions na sinasagot dito. Tinatanong what, how, and for whom. Okay? Pag sinabi natin economic system, ito yung tanggap na sistema sa isang bansa o sa isang organization ng paraan ng pagpo-produce ng products, pagdi-distribute nung ownership ng resources, and pakikipag-transact sa isang ekonomiya or sa isang society. Okay? So, ito yung tanggap na sistema na ginagamit natin. So, ang sa mga economic systems, nagkakaiba-iba sila in terms of kung sino ang nagmamay-ari at nagdedesisyon
pagdating sa paggamit o sa paggawa ng mga produkto. Sino bang may-ari ng factory inputs? Okay, yun ang basic difference diyan. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga ilang economic systems. Okay, so meron tayong tinatawag na price system. Okay, ito yung market mechanism na ang sistema, yung price ng produkto ang nagde-determine o nagiging factor sa pagde-decide ng buyer at ng seller ng kung ano ang kanilang gagawin at kung gaano karaming produkto na yan ang gagawin at kung gaano karaming bibilhin ng mga buyers. So, yung price ang factor. So, tinitingnan yung price, depende dun sa price, magre-react yung both buyers and sellers. Okay? Pagdating sa sellers, tandaan natin, ang kanilang concern is kung anong produkto ang gagawin nila at gaano karami. Okay? Ang gagawin nilang produkto na ganyan. Sa buyer, ang tanong sa kanila ay pagka ganito ang price, mas marami ba ang bibilin ko o mas konti? Kung ganito naman ang price, mas marami ba o mas konti ang bibilin ko? So, yun ang tanong niya sa economic system. Sa price system ng isang ekonomiya. So, makikita natin na merong interaction dito ang demand and supply. Merong prinsipyo na the law of supply and demand. Okay? Demand is about how much of the product people or buyers would like to buy. Yun yung demand. Gaano karami. Kunyari, pagdating sa tsinelas, gaano karami ba ang gustong bilhin ng mga tao na tsinelas. Pag sinabi naman natin supply, gaano bang karami ang gagawing tsinelas ng mga factory ng tsinelas. Yun yung supply niyan. So, ang demand and supply ay nakabase yan sa presyo ng tsinelas dun sa market. Yung mga businesses na kunyari sa tsinelas, mga nagpo-produce ng tsinelas, meron silang profit. Mataas ang profit nila kung tataasan nila yung presyo nila, at ang dahilan kung bakit mataas ang presyo nila ay dahil sa malaki ang demand. For example, nasira lahat ng tsinelas ng mga Pilipino sa Pilipinas na kunyari merong 1 milyong Pilipino sa Pilipinas at lahat ng 1 milyon na yan ay kailangan ng tsinelas. Okay? Dahil mataas ang demand, ang tendency ng mga nagke-create ng tsinelas, factory tsinelas, ay gumawa ng maraming tsinelas. Okay? At dahil sa alam nila mataas ang demand, lahat gusto ng tsinelas, naiisip nila na kahit nila itaas yung presyo ng tsinelas, kahit na gawin nilang 200 pesos ang isang pair ng tsinelas, alam nilang bibilin pa rin ng mga tao dahil masakit na ang paan nila sa kakalakad na walang tsinelas. Alam nila mabibili yung tsinelas nila. So, tendency, tataas nila yung supply, dadamihan nila yung gagawin nilang produkto dahil mataas yung demand. Pero ito naman din ang problema. Pagka mataas yung supply, sabihin, merong 1 milyong pairs ng tsinelas ang nagawa, pero kalahating milyon lang ang gustong bumili ng tsinelas. Ibig sabihin, mas malaki yung supply kaysa dun sa demand. Okay? Ang tendency naman ng mga tao, hindi sila magpapakamatay para bilhin yung remaining na kalahating milyong tsinelas na hindi pa nabibili. Bakit? Sa tingin nila, hindi nila kailangan. Okay. Anong gagawin ngayon ng seller para mabili yung tsinelas na sobra na hindi pa nabibili? Ang gagawin nila, babagsak presyo nila yung halaga ng kalahating milyong tsinelas na hindi pa nabibili. So, yung price ng produkto ay nakadepende dun sa demand at supply na available para doon sa particular na product. Okay, meron tayo dito mga ilang sabi natin kanina,
ang differences ng economic system ay nandun sa kung sino ang nagmamay-ari nung factors of production. Okay, meron tayong tinatawag dito na traditional economy. Ano ba yung traditional economy? Sabi dito, the decisions on what, how, and for whom are influenced by customs and traditions. Okay, ibig sabihin, ang desisyon ng kung anong produkto ang gagawin, paano gagawin yung produkto, at kung para kanino ang produktong gagawin ay nakabase sa tradisyon o kultura ng isang society. For example, merong mga societies na nakadepende sa religious traditions. Like for example, merong mga religions that do not eat pork. Okay? So, yung tanong na anong produkto ang ipoproduce, malinaw doon. Ibig sabihin, pagdating sa pagkain, basta hindi pork-based. Okay? At paano gagawin yung produkto? Okay? Maaring meron silang tradisyon ng pagluluto ng mga certain na pagkain. Ganun nila gagawin yan. Na kunyari ay kailangan laging merong ganitong gulay na kasama yung pagkain. Okay, so yun yung how. And para kanino? Okay, obviously dun sa mga tao dun sa society na yon na ang religion ay hindi kumakain ng pork. So traditional economy yan. So sino ang may say sa production process? Tradisyon. Okay? So yun ang sistema diyan. Okay, meron din tayong tinatawag na command economy. Ito naman, ang gobyerno ang nakacentralize sa gobyerno ang sistema ng pagpaplano ng kung anong produktong gagawin, kung paano gagawin, at kung para kanino ang produkto. Hindi sa tao, okay, kundi sa gobyerno, okay? At ang mga planners sa isang command economy raw, they identify the resources needed. Sila ang nag-decide ano bang resources, ano ba ang mga factor inputs na gagamitin natin para ma-produce itong produkto na to. So hindi ang tao, hindi yung general public, kundi yung gobyerno ang nagde-decide niyan. At sila ang may control. At merong dalawang klase ng command economy. Una diyan yung socialist economy. Ano ang socialist economy? Ang gobyerno daw nagmamanage sa isang socialist economy, ang gobyerno ang nagmamanage ng economic resources para sa society, okay? At ang gobyerno ang may otoridad na mag-decide kung paano gagamitin efficiently yung mga resources at paano at ang production ng mga products sa isang socialist economy ay hindi para sa profit, hindi para sa kumita. Okay? Parang ang goal lang ng isang socialist economy is that maibigay yung needs pero hindi sila gaanong concerned sa kikitain ng pag-produce nila ng produkto. At ang merong kapangyarihan lang is yung gobyerno. Another is yung communist economy. Okay? Dito sa communist economy, ang lahat ng tao ay merong partisipasyon sa pag-create ng product na nakabase sa abilidad niyang mag-produce. Like for example, kung bata-bata ka, maaring mas malaki ang nire-require na i-produce mong products dahil malakas ka pa. Okay? Pero kung matanda-tanda ka na, maaring binabawasan na yung requirement sa'yo na kailangan mong i-produce na products kasi syempre mas mahina ka na kaysa dun sa mas bata. At yung ma-receive ay na share mo dun sa mga produkto makikreate ay nakadepende din sa needs mo. For example, ikaw ay matanda na, of course, merong ang mga needs mo is sa gamot, so yun ang ma-receive mo. Okay? Yung mga bagay, hindi ka pa pwedeng makareceive ng sobra sa mga pangangailangan mo. Ibig sabihin, kung hindi mo kailangan ng mag-arang kotse, hindi ka nila bibigyan hindi ka wala kang karapatan na makakuha mula sa gobyerno ng kotse. Okay? So,
Isang ano dyan, isang common attribute na isang communist economy is that there is forced labor. You are being forced to work. Okay? So, forced kang mag-work. Siyempre, di ba, ang gusto natin, pagka nag-work ka, yung makukuha mong share dun sa production, ay gusto mo yung mamamaximize mo. Okay? Kung gusto mong makabili ng magarang kotse, gusto mo sa pagtatrabaho ko na to, makakuha ako ng kotse. Pero sa communist economy, hindi eh. Kahit na nagtrabaho ka na ng sobra-sobra dahil malakas ka naman, bata ka naman, hindi nangangahulugan na pwede mo makuha pa rin, makukuha mo na yung lahat ng gusto mo. Dahil ang gobyerno pa rin magde-decide kung ano ang ibibigay sa'yo. Sila magde-decide kung ano lang ang kailangan mo. Okay? So, ganyan ang communist economic system. Meron din tayong isang system which is ito yung sa mga common ngayon, yung market economy. Ito ay very opposite ng command economy. Kasi sa sa market economy, hindi ang gobyerno ang nagde-decide sa production process. Sino ang nagde-decide niyan? Yung relasyon mismo ng buyers and sellers. Sila ang nagde-decide niyan. So, ibig sabihin, nakatingin sila dun lang sa relasyon ng demand and supply in relation to the price. Okay? So, nagre-react siya dun sa nagre-react siya sa ekonomiya talaga. Nagre-react siya sa transaksyon na nangyayari sa buyer and seller. At yung gobyerno hindi siya nakikialam. Okay? Ganun ang market economy. So, parang ganito, kung magaling ka sa pagpapatakbo ng negosyo, nababantayan mo yung demand yung demand and supply relationship as influenced by the price. Okay, so pwede kang mag-earn ng malaki na hindi ka pinapakialaman ng gobyerno as long as you just react to what is happening in an economy. Yun yung market economy. Okay? Ibig sabihin, sa market economy, ang may control yung tao. Okay? Kasi tayo, wala man tayo negosyo, pero buyer tayo, meron tayong say sa anong produkto ay ipoproduce para sa atin, kung paano ipoproduce, at kung para kanino ipoproduce. Okay? And ang may alternative siya na economic system, ito yung capitalist economy. Ito yung mga business firms, yung mga negosyo, yung mga kumpanya ang nagde-decide kung ano ang mga resources na gagamitin para mai-produce ang produkto, at kung paano ipoproduce to, at yung sa pagpoproduce nila ganon ay meron silang kapangyarihan na ma-determine kung anong klaseng profit ang gusto nila. Parang ganito yan, kung sila ay gusto kumita ng malaki, so talagang pipilitin nila na kung mataas ang demand, talagang maibigay yung supply. Okay, so yun yung mga capitalist economy. Pagka ang may control ay yung mga pribadong mga negosyo. Okay? Pero ang last na klase ng economic system, and which is, ito ang ginagamit halos ng lahat ng mga bansa, ay yung mixed economy. Pag sinabi natin mixed economy, tinitake into consideration yung tradition sa isang bansa. Merong partisipasyon ang gobyerno sa desisyon sa production. Ano ang partisipasyon ng gobyerno? Maaari silang nagbibigay ng rules and regulations on how to legally do business. Yan ang participation nila. Pero andun pa rin yung pagpaproduce pa rin ng produkto ay nakabase pa rin doon sa pagbabantay sa relasyon ng demand and supply as influenced by the price. So, yun ang mixed economy. Ibig sabihin, may say ang tradition, nakahalo na may say ang tradition. Merong, ano ang say ng tradition dyan? Siyempre, okay, sa isang lugar na hindi kumakain ng pork, okay? Susundin nila yon. Paano papasok ang gobyerno? Sabihin ng gobyerno, sige, ito ang rules and regulations sa paggawa ng mga products na hindi pork-based. Okay, ito, kailangan kayo sumunod sa rules and regulations. Tapos, ano ang part ng mga pribadong mga tao? Nagre-react sila sa binabantayan nila yung relasyon ng demand and supply
depende sa kung paano siya in-influence ng presyo. So, ang Pilipinas, we have a mixed economy. Ang United States, even if ang bansang United States is so much into freedom, pero ng gobyerno pa rin nila ay may rules and regulations na ini-implement. And of course, tinitingnan din kung anong tradition ng bansa na yan. Okay? Nakita natin na ang price ay merong malaking part dyan. Sinabi natin kanina na ang mga kumpanya dapat tinitingnan nila yung epekto ng price dun sa bago nila i-create yung mga products nila. So, under the price system, sabi ng libro nyo, firms that are, or mga business companies that are attempting to maximize profits will choose the combination of labor and capital that entails the least cost in producing a given level of output. Okay, syempre, kung gagawa ka ng produkto, ayaw mo ng lugi ka. Okay? So, ang best way daw para makaiwas ka na malugi ka, ibig sabihin, yung presyo mo ng pagbenta ay hindi ka talo doon sa talagang halaga ng ginastos mo para ma-produce yung product. Importante na ang technique daw is paghaluin mo yung labor-intensive and capital-intensive na sistema. Ibig sabihin, you have enough people na in combination with the machineries na meron ka. Like for example, kung meron kang 5 machines na patatakbuhin na isang tao lang naman ang kailangan sa bawat isang machine, ibig sabihin hindi mo kailangan ng 20 tao na magtatrabaho doon sa pabrika mo, di ba? So kung ang kailangan mo lang 5 tao dahil isang machine, isang tao lang naman ang kailangan, hindi ka maglalagay ng 3-4 na tao sa isang machine, isang tao lang i-hire mo para hindi ka naman umover doon sa tinatawag nating cost of production. Cost of production is how much you spend in creating a particular product. So that is how goods and services should be produced. Combination ng labor and capital. At kung para kanino naman ay produce yung produkto, depende yan sa distribution ng income. For example, itong society mo na to ay puro mayayaman. Ibig sabihin, you can create products that are expensive, di ba? Pero kung ikaw ay nasa Africa, hindi ka mag-create ng mga products na expensive dahil alam mo walang bibili sa'yo. So, dinedetermine ng income ng society yung mga products na ipoproduce mo at kung kanino may pinoproduce yan. Okay, so it's, for example, kung alam mo dito sa lugar na to ang religion nila hindi kumakain ng pork, bakit ka maggagawa ng langgonisang pork diyan na yan ibebenta mo, di ba? Hindi yon ang hindi rin yun ang tamang move, okay? Kunyari dito sa lugar na to puro mga squatters yung mga nakatira diyan, hindi ka magbebenta sa kanila ng mga jewelries, di ba? So yung income ng isang bansa ay isang determination na kung para kanino may i-create yung mga products. No? So, that is Module 8 and I hope na meron kayong natutunan. Thank you very much.